Tumayo na po tayo, mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, marami pong salamat, Ama. Ibiniyaya mong muli sa amin ang pagsambang ito. Umaharap kami sa iyo ngayon. Nakagayak ang aming mga puso para ikaw ay aming purihin. Luwalhatiin ang iyong banal na pangalan. Nang tawagin mo kami sa loob ng iyong iglesia, ibinigay mo sa amin ang dakilang karapatan sa pamamagitan ng pagsusugo mo sa mga huling araw kay kapatid na Felix Manan. Nakabahagi kami sa biyayang ito. Nakilala ka namin, natutunan namin ang tunay na paglilingkod, ang tunay na pagsamba. Salamat ng marami, Ama. Lumipas ang mahabang panahon. Napagpahinga mo ang sugo. Ang marami sa amin, ang tinagis na namin, na namahala sa amin ay ang kapatid na Iranyo Manalo. Kaliwa ng sugo, pinamahalaan kaming matatag, puspos ng pag-ibig. Hanggang ngayon, numamalagi kami sa tunay na pananampalataya. Nagpapatuloy sa aming mga paglilingkod sa iyo. Lahat ng ito, Ama, kinikilala namin awa at pag-ibig mo sa amin. Sa kabila ng maraming mga pagsubok, mabigat na pag-uusig, salamat, Ama, sa pag-alalay mo at sa pagbibigay sa amin ng lakas. Hanggang ngayon, nasa puso namin ang pagpapahalaga sa ganitong mga pagsamba. O aming Ama, hindi namin maaaring limutin at pabayaan ang ganitong mga pagtitipon. Sapagkat dito ka namin nakakatagpo. Dito ka namin nasusumpungan. Dito kami nakararanas ng paglingap mo sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Tanggapin mo po kaming lahat, aming Ama. Tanggapin mo ang aming mga pagpupuri. Sinasamba ka ng aming mga abang kaluluwa. Panginoong Isus, pamagitan kami sa Ama. Salamat ng marami, Panginoon. Inalalayan mo kami sa aming mga paglalakbay. Sa lahat ng aming naranasang mga pagsubok ay naroon ka. Laging tumutulong at nagbibigay kaaliwan. Panginoon, hindi namin malilimot ang lahat ng iyong mga pagpapala.
Tanggapin mo kaming mga kakapatid. Maawa ka, Panginoon. Muli mong lingapin ang iyong mga hinirang. Muling makasumpong kami ng biyayang espiritual na aming ikatatatag. Ama, muli namin tatanggapin ang iyong mga salita. Mga aral na itinuro ng iyong sugo at ng kapatid na Iranyo Manalo. Kahabagan mo po siya nang maging sapi kami sa pagtanggap ng iyong mga aral. Patuloy namin itong gamiting gabay at patnubay sa paglalakbay para walang sino man sa amin ang maligaw at mapaham. Hindi kaming lahat ay makarating sa aming kaligtasan. Mamalagi po kaming matibay na nakaugnay sa diwat layunin ng pagsusugo mo po sa mga huling araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Mga mahal na kapatid, kahapon po ay Abril 12, 62nd death anniversary po ng kapatid na Felix Y. Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Bilang pagunita sa kanilang kamatayan, ang ating pag-aaralan ay hango sa isang leksyong inihanay ng kapatid na Iranyo Manalo na may pamagat na dapat matiyak ng mga hinirang ng Diyos na sila'y malapit sa Kanya. Lagi po nating ipinagpapasalamat sa Diyos ang dakilang biyaya niya sa atin na tayo ay makamahagi sa gawain ng sugo sa mga huling araw na si kapatid na Felix Y. Manalo. Sa dinami-rami ng mga tao sa mundo ay hinirang tayo ng Diyos at inilagay sa paglilingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. At dahil dito, nagkaroon tayo ng matatag na pag-asa sa kaligtasan sa araw ng pag-upo. Subalit hindi po sapat na naging kaanib lamang tayo sa Iglesia ni Cristo upang maligtas. Kailangan po nating maipagtagumpay ang ating mga paglilingkod sa Diyos hanggang sa wakas. Laban sa mga balakid, katulad ng mga pagsubok, pag-uusig, pati mga kasamaan at kalayawan, at mga intindihin sa buhay. Kaya mahalaga po na matiyak natin na lagi tayong maging malapit at malapit sa Diyos upang siyang tumulong sa atin na malampasan ang lahat ng mga ito. Kung malapit tayo sa Diyos, ano man ang mangyari sa mundo at ano man ang dumating sa ating buhay, ay tiyak na makakaya natin at mapagtatagumpayan. Paano ito matutupad sa ating buhay? Ano po ang sinikap ng mga tunay na sugo ng Diyos na matupad sa mga hinira? Sa Tito 1:1, ng Diyos, ang sabi ng Biblia, palawakin ang kanilang kaalaman sa katotohanan tungkol sa pamumuhay na makadiyos. Ito po ang mahalagang marating ng bawat isa sa atin bilang mga hinirang ng Diyos. Maging makadiyos. Ito rin po ang sinikap noon ni kapatid na Felix Manalo na marating ng lahat ng naging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Bakit? Sapagkat ang ganitong mga kaanib, ang sabi ng Biblia, ang may pag-asa sa buhay na walang hanggan. Hindi ba't ito ang layunin ng Diyos sa pagsusugo sa mga huling araw? Na ang mga tao ay akayin sa kaligtasan at sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Paano ito matutupad? Kailangang marating ng bawat isa ang uri na makadiyos. Paano po natin mararating ang uri na makadiyos?
Sino bang tinuturing na makadiyos? Hindi lamang naging kahanib sa Iglesia ni Cristo, kundi Iglesia ni Cristo na sumasamba at sumusunod sa Diyos ng buong katapatan. Kaya nga siya makadiyos sapagkat ang laging binibigyan niya ng kaluguran sa buhay ay ang Diyos. Ano man ang mangyari sa buhay niya, panatag siya sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos at namumuhay ng malinis at matuwid. Ano po ang bentahan ng ganitong mga kapatid sa Iglesia? Sila ang malapit sa Diyos. Ano katunayang ang makadiyos, ang mga makadiyos na lingkod niya ang malapit sa Kanya? Sinong tiyak na diringgin ng Diyos kapag tumawag sa panahon ng kahirapan? Sa Juan 9:31, mula sa The Easy to Read New Testament, sa ating wika, alam nating lahat na ang Diyos ay nakikinig sa mga taong sumasamba at sumusunod sa Kanya. Sa kabilang dako, ang sabi, ang Diyos ay hindi nakikinig sa mga makasalanan. Sana nakita natin yung malaking pagkakaiba. Yung makadiyos, yung nakikinig at sumusunod sa Diyos, sumasamba sa Diyos, sila yung makadiyos. Ano bentaha? Nakikinig ang Diyos sa kanila. Ito ang dahilan, mga kapatid, kung bakit hindi po kami tumitigil ng pagpapayo at pagpapaalala sa inyo tungkol sa mga aral na itinuro sa atin ng sugo sa mga huling araw. Lalo na ang pagtatalaga sa mga pagsamba at ang pagsunod sa lahat ng mga kautusan ng Diyos. Gaano ito kahalaga ang ganitong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang malapit at malapit sa Diyos. Pinakikinggan ng Diyos sila kapag tumawag sa Kanya sa panalangin. Ano man ang kanilang maging kalagayan, abutin man sila ng mabibigat na mga pagsubok, tiyak na makakaya nila sapagkat aalalayan sila ng Diyos. Dumating man ang maraming kaguluhan at kaligaligan sa mundo, walang mangyayaring masama sa kanila sapagkat protektado sila ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Ito sana ang tamasahin po nating lahat habang naglalakbay sa napakagulo at napakaligalig sa mundong ito. Kaya huwag nating pababayaan ang mga pagsamba sa Diyos at Panginoong Jesucristo. Pero anong uring pagsamba ang hinahanap ng Diyos na dapat nating magawa? Alin ang tunay na pagsamba sa Diyos na hinahanap niya? Ang pagsambang isinasagawa ng buong kasiyahan at buong puso. Kaya huwag tayong papayag na maging ritual lang ang ating pagsamba sa Diyos. Kailan ito mangyayari? Una, kung hindi nag-uukol ng tamang paghahanda. Kung ang pagdalo sa pagsambay para lamang huwag masabing hindi siya sumamba, yun ang ritual na pagsamba. O kaya ang iniisip lagi ay ang oras na baka mahaba ang leksyon. O kaya naman ay kulang sa pagtatalaga na halos hindi nakikinig. Wala sanang ganito sa atin na sumasamba sa Diyos. Ano kailangan? Nasasabik tayo sa pagsamba. Naliligaya ng ating mga puso kapag umaawit ng pagpupuri sa Diyos at buong taimtim tayong nananalangin sa Kanya. Ano ang ating maaasahan sa Diyos kapag ganito natin isinagawa ang bawat pagsamba sa Kanya? Ang sabi ng Biblia, ang pagsamba niya ay mapupuno ng kasiyahan. Mananalangin siya sa Diyos at siya'y papakinggan. Muli siyang ilalagay ng Diyos sa mabuting katayuan. Hindi lamang sila malapit sa Diyos, kundi napakalapit. Laging nakasubaybay ang Diyos sa buhay ng ganitong uri ng mga kapatid. Ano pa ang dapat tiyakin ng
bawat sumasamba. Ang sabi po ng Biblia sa Santiago, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa. Dapat nating tiyakin na nakikinig at nagsisiyasat tayo ng mga aral ng Diyos na itinuturo sa pagsamba. Kaya kailangang atintibo tayo sa panahon ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Nakikinig lang? Hindi. Ano pa kailangan? Tuparin at gawin natin ang mga aral ng Diyos na ating napakinggan sa pagsamba. Bakit po ito mahalaga? Sabi ng Biblia, ang taong ito ay pagpapalain sa kanyang ginagawa. Sino yan? Hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa. Sa makatwid, ang tatanggap ng pagpapala ng Diyos na nakalaan sa pagsamba ay ang mga nakikinig at binibigyang katuparan sa buhay nila ang bawat aral ng Diyos na tinatanggap. Hindi yung dumalo sa pagsamba. Baka nga hindi halos nakinig. Nakinig man, pero hindi niya isinakatuparan mga aral ng Diyos. Paglabas ng kapilya, ang buhay niya katulad din ng mga taga-sanlibutan. Ang buhay ay puno rin ng kasamaan at katiwalian. Hindi yun ang tunay na lingkod ng Diyos. Hindi yun ang pagpapalain ng Diyos. Sa halip na pagpalain ay sumpa ang tatanggapin ng ganong uri ng mga lingkod daw ng Diyos. Ang pagpapalain ng Diyos sa bawat pagdalo niya sa pagsamba, nakikinig at isinasakatuparan niya mga aral na kanyang narinig. Makikita mo sa buhay niya ang bisa ng mga aral ng Diyos. Ganyan ang maraming mga kapatid na naninindigan sa katwiran. Kaya nga sila naninindigan sa mga aral ng Diyos na itinuro ng sugo sa mga huling araw sapagkat sinasampalatayanan po nila na itong maghahatid sa kanila sa kaligtasan. Kaya sila matatag sapagkat pinagpapala sila ng Diyos sa bawat pagsamba. Di ba totoo ang lahat ng sinasabing namin ito sa inyo, mga kapatid? Kahit na sinuong natin ang matitinding pagsubok, ang mabagsik na pag-uusig at panggigipit sa atin, at iba't ibang suliranin at kahirapan, buong pagtitiis nating binaka at patuloy na binabaka hanggang ngayon. Pero hindi natin isinuko ang paninindigan sa mga aral ng Diyos na itinuro ng sugo sa mga huling araw. Lubos nating sinasampalatayanan na sa takdang panahon ay itutuwid ng Diyos ang lahat ng bagay sa iglesia. Kung paanong ibinalik at isinaayos ng Diyos ang Israel mula sa pagkasira, ganito rin ang gagawin ng Diyos sa iglesia ni Kristo sa mga huling araw. Ibabalik niya ito sa maluwalhating kalagayan. Ano lamang ang pagkakaiba ng Israel sa iglesia ni Kristo sa mga huling araw? Ang Israel, pagkatapos na makailang beses na makabalik sa Diyos mula sa pagtalikod, ay ganap na tatalikod sa Diyos sa huli. Subalit ang iglesia ni Kristo sa mga huling araw, pagkatapos na ito ay maisaayos na muli, hindi na kailanman ito matatalikod. Sapagkat ito ang gawaing pagliligtas ng Diyos na daratnan ng araw ng panghukom. Kaya huwag tayong bibitiw, mga kapatid. Kahit ano pang mangyari sa ating buhay. Ngayon higit kailanman, dapat tayong magkaisa ng puso at diwa sa pagsunod sa Diyos. Ano pangako ng Diyos kapag nagkaisa tayo sa pagsunod sa kanyang mga kautusan? Sa Jeremias 32 ang sabi ng Diyos, magkakaisa sila ng puso at layunin sa pagsunod sa akin para sa kanilang kabutihan. Napansin niyo, mga kapatid? Para sa ating kabutihan.
Sa atin lang at ng kanilang mga anak, tagos hanggang sa mga anak at sa mga anak ng ating mga anak. Sabi ng Diyos, ikagagalak ko ang gawan sila ng kabutihan. Mga kapatid, napakasarap mabuhay na kasama ang Diyos. Dito po inakay ng kapatid na Felix Manalo at ng kapatid na Eranio Manalo ang mga kapatid noong sila'y nabubuhay pa. Ito sana ang marating po nating lahat na sa buhay natin sa daigdig ay kasama natin ang Diyos at malapit tayo sa Kanya. Ano pananalig ng mga lingkod ng Diyos na malapit sa Kanya? Dumating man kung minsan ang panghihina. Ang sabi sa awit, puso ko't kaluluwa kung nangihina man. Ang Diyos, ang lakas kong tanging kailangan. Opo, bilang tao kuminsan inaabot din tayo ng panghihina. Lalo na po kung napakabigat ng mga pagsubok na binabaka. Subalit dumating man ang sandali ng panghihina, ano pa rin ang pananalig natin bilang mga lingkod ng Diyos na malapit sa Kanya? Katulad ng sinabi ni David, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Paano po sa panahong ito ng matitinding panganib at kapahamakan? Nakikita at nababalitaan natin ang maraming mga kasamaan at mga kalamidad, mga pangyayari na hindi pa natin nasaksiyan noon, mga digmaan, ba't ibang salot at epidemya. Ano ang magiging kalagayan ng mga lingkod ng Diyos na malapit sa Kanya sa gitna ng maraming panganib at mga suliranin sa mundo? Sa awit 138:7, ang sabi ng lingkod ng Diyos, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam. Ano ibig sabihin? Walang pagkaalinlangan. Panatag sa iyong piling. Bakit? Ligtas ako sa piling mo. Bakit ka nga naman magdadalawang isip? Bakit ka nga naman kakabahan? Ang Diyos ang kasama mo. Kung ang Diyos ang ating laging patnubay, ano mangyayari sa atin na masama? Kaya sabi ng Diyos, ng lingkod ng Diyos, ligtas ako sa piling mo. Kahit tayo nasa gitna ng digmaan, kahit mga matay ang mga tao sa ating paligid dahil sa malalakas na mga kalamidad, panatag tayo sa piling ng Diyos sapagkat ligtas tayo sa ilalim ng kanyang pagkukuha. Tatanungin ko kayo mga kapatid, sagutin po ninyo sa inyong isip na mula sa inyong puso. Panatag ba kayo sa piling ng Diyos? Di namin alam kung saan kayo naroroon. At hindi rin po namin alam kung ano ang inyong kalagayan. Pero iisa ang aming natitiyak. Di naman natin maiiwasan ang mga pagsubok. Sapagkat bahagi yan ng ating pagka-iglesia ni Kristo bilang mga lingkod ng Diyos. Magdaranas tayo ng mga pagsubok, lalo na ng matinding pag-uusig. At hindi natin alam kung ano pa ang mga mangyayaring nakapangingilabot sa unahan ng ating paglalakbay. Subalit isang katotohanan hindi natin mapasusubalian na bibigat pang lalo ang mga katrahedyang darating sa mundong ito bilang palatanda ang napakalapit na ng araw ng paghukom. Magkagayon man, panatag ba kayo sa paglilingkod at pagsunod sa Diyos? Kung ang sagot ninyo ay opo, panatag po ako sa piling ng Diyos,
Inihikayat po namin kayo mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Sama-sama nating ipahayag ngayon sa harap ng Diyos ang pananalig ni David. Puso ko't kaluluwa kung nangihina man. Ang Diyos, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Huwag sanang mabigo ang pag-asa ng kapatid na Felix Manalo. Muli nila tayong makikita sa araw na mapalad upang sama-samang sumalubong sa Panginoong Jesucristo at manahanan sa piling ng Diyos sa bayang banal. Tumayo kayo mga kapatid at tayo mananalangin. Ama na aming Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Hindi namin malilimot ang dakilang araw na kami ay binigyan mo ng karapatan sa tunay na paglilingkod at pagsamba sa iyo. Dahil kay kapatid na Felix Manalo, dahil sa pagsusugo mo sa kanya, nakilala ka namin, natutunan po namin ang paglilingkod po sa iyo. Sa loob ng mahabang panahon, naglakbay kami at nakipagbaka. Hindi mo kami pinabayaan. Ang pangako mo sa iyong sugo, tago sa bawat kaanib sa Iglesia ni Cristo na maninindigan sa pagsunod sa iyo. Sinikap naming matupad sa buhay namin ang itinaguyod noon ng kapatid na Manalo na maging malapit kami sa iyo. Lalong-lalo na sa panahong ito, ng matinding mga pangyayari sa mundong ito, mabibigat na mga pagsubok, mahigpit na pag-uusig sa amin. Kailangan namin ng tulong at awa mo. Kailangan namin maging malapit sa iyo. Kaya ito ang aming pinanindiganan sa buhay namin. Mamalagi kami sa pagsunod sa iyo. Ano man ang aming maranasan, ano man ang aming masagupa, manindigan kaming matatag sa katwiran. Ikaw lamang ang bibigyan namin ng kaluguran. Ikaw lamang ang aming paglilingkuran. Salamat ng marami, Ama. Tinugon mo naman ang aming pangangailangan. Binigyan mo ng katuparan sa buhay namin ang hinangad ng aming mga puso na kahit mahirap sa paglalakbay, ngunit naging malapit kami sa iyo sa bawat pagdaing namin. Lagi kang sumasagot sa aming mga panalangin. Sa panahon ng mga kagipitan, ay naroon ka tumutulong at umaalalay sa amin. Nakita ng aming mga mata ang katibayan na ikaw ay naging malapit sa amin. Lalo naming naranasan ang iyong pagkukup, ang kapangyarihan ng iyong kamay na gumagawa sa aming buhay. Paano kami tatalikod? Paano kami susuko? Ikaw ang Diyos namin na makapangyarihan sa lahat. Ang siyang aming kasama na laging nakasubaybay sa amin. Ama, kaunting panahon na lang, malapit ng araw ng paghukom. Muling babalik ang iyong bugtong na anak sa araw ng pagkabuhay na mag-uli. Muli naming makikita ang kapatid na Eranio Manalo. Makikita namin ang iyong sugo. Pangungunahan nila kami.
sa pagmamana ng buhay na walang hanggan. Huwag sana silang mabigo sa amin. Patuloy kaming makapagtiyaga. Kaya huwag mo kaming bibitiwan. Huwag mo kaming pababayaan. Maawa ka, Ama. Pagtiyagaan mo na po kaming lahat. Kumbaga maaari, kalungin mo na kaming lahat. Damputin mo na kami. At bitbitin mo kami hanggang sa bayang banal. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Huwag mo kaming bibitiwan. Panginoong Yesus, maawa ka sa amin. Patuloy mo kaming alalayan. Patuloy mo kaming palakasin. Lagi mong pangunahan ang aming mga puso. Lagi kaming maging tama sa aming mga paglalakbay, maging sa aming mga pagpapasya. Sa iyong pagbabalik, kunin mo kaming lahat. Isama mo kami sa iyong karya. Ama, alalahanin mong mga may sakit. Pagalingin mo ang kanilang mga karamdaman. Ang kapatid natin, ibigyan mo pa ng buhay at lakas. Ang mga lingkod mong puno ng kalumpayan, bigyan mo ng kaaliwan, lalo na ang mga nagtatago, ang mga nasa kulungan. Tulungan mo rin silang makalaya na makapiling na nilang muli ang kanilang mga mahal sa buhay. Ama, buong ang aming tiwala. Muli mong binasbasa ng iyong mga anak. Pinagpala mo po ang aming mga abang kaluluwa. Magpapatuloy kami sa paglalakbay. Ikaw ang aming kasama at kami malapit sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.